Capricorn, hello! Welcome dito sa fourth week tuloy. First week ng December reading nyo. First week guys, first week. Capricorn. Kung bago ka dito, I'm Purple Teen at kung nagugustuhan mo yung mga readings ko, don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na lang din po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send ka lang ng private message sa aking Facebook page. Kung interesado ka mag-book or mag-inquire about personal readings, yung link at details ilalagay ko sa description nitong ating video. Capricorn, ito ay collective reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kaya kunin mo kung ano yung mga tumutugma para sa'yo. Ano muna yung overall energy ng first week of December ninyo, Capricorn? Uy, Death card. Endings and beginnings, transformation. Yan yung ibig sabihin. No, parang may matatapos itong first week ng December para sa iyo, Capricorn, no? So, pwedeng may Scorpio energy. Pwedeng may Scorpio. No, ano man yung bagay na yan, posibleng mag-end yan itong first week. Okay, uy, ang dami mong major cards. Death, the Star, at saka the World. Okay, pinaka-struggle sa'yo, Capricorn, is to accept itong ending na ito. Yun yung nakikita ko. Kasi parang hindi mamatay-matay yung pag-asa mo dyan eh. So hanggang ngayon, umaasa ka pa rin dyan. Still hoping and wishing. Pero ito ay napipintong matapos na. So nakikita ko dyan sa death card is something na hindi mo na mapipigilan. It is a natural ending na kumbaga wala kang choice kundi tanggapin. Kasi sa ayaw at sa gusto mo mag-e-end yan. Ang pinaka-problema mo lang dito is punong-puno ka ng pag-asa dyan. Hindi ba matay-matay itong hoping and wishing mo dyan? So, yun yung problema, yun yung challenge mo. By the way, pwedeng merong Scorpio and Aquarius energy dito. At ang nakikita kong magiging blessing mo is ito, i-embrace mo itong ending na ito, Capricorn. The World, ayan o, magsisimula ang panibagong mundo, panibagong chapter sa buhay mo. At yun yung dapat mong bigyan ng focus. Kasi, sabi ko nga sa'yo sa ayaw at sa gusto mo, mag-e-end talaga yan At yun, tama naman. Kasi yung blessing mo dito, ang isipin mo, kung may namatay man dyan, nag-end, makakapagsimula ka uli. Yan yung promise ni the world sa iyo. Ito yung gift mo, ito yung blessing mo dito sa sitwasyon mo. So, hindi ka dapat matakot na tanggapin yung ending na yan. Kasi, mabibigyan ka ng panibagong chance, panibagong chapter, panibagong buhay na makapagsimula uli, i-rebuild or gumawa ng panibagong chapter, no? So, ano naman yung next para sa iyo? Ang ganda, all will be well. Pagdating sa dasan, ang ganda, alam mo, puro major cards lahat ito. So, nakikita ko nga mukhang major itong ending na to. Kung ano man itong mangyayari na yan na mag-e-end. Major na major na pagbabago o pangyayari sa buhay mo. O diba, magkakaroon na ng kaliwanagan yung situation mo dito, yun yung susunod. Once na i-embrace mo itong ending na to, at nakapagsimula ka na, magiging okay na yung mga bagay-bagay. Merong naghihintay sa iyong happiness and fulfillment. Yun yung naghihintay sa'yo, Capricorn. Basta ikaw ay willing na i-let go yung mga bagay na nag-end na. Kasi nga wala ka nang magagawa doon. Mag-e-end at mag-e-end talaga siya. Kumbaga, i-embrace mo tong panibagong buhay mo at ikaw ay magiging happy dyan. All will be well. Ayan, hindi ka naman pababayaan. No? May naghihintay sa iyong success, happiness,
At saka ang importante dito, yung clarity, yung kaliwanagan na hinahanap mo andyan, no? Glow up yung naghihintay sa'yo dyan. Ayan, nakikita mo ba yun? Daming kinang. Basta ma-realize mo itong dapat mong i-give up at ikaw ay makapagsimula. Ito, magandang mga blessings yung naghihintay sa iyo. Yun yung susunod na darating sa iyo eh. Yung glow up, no? Once na ma-accept mo yung ending. Ito yung pinaka-outcome. Ang pinaka-outcome mo is ito. Dahil nakabaliktad siya, sige. Tatanggapin ko na siya. Hindi talaga ako nagbabasa ng baliktad, pero yan yung lumabas. So, kung dati hindi ka masaya sa nangyayari sa buhay mo, hindi ka kontento, ang nakikita ko, you will start to appreciate itong mga blessings na meron ka. Kasi yung upright nito, ito yung taong hindi niya na-appreciate. Kahit na anong meron dun sa harapan niya, nagrasya, hindi niya yun napapansin kasi meron siyang ibang gusto. Iba yung laman ng isip niya. Pero once na naging ganyan yan, you will start to appreciate. O, diba? Hindi dahil sa napilitan ka, ewan ko ha. Pero sabihin na natin, hindi ko alam kung yung iba sa inyo napilitan lang. Pero ang nakikita ko dito is you will start na may maunawaan na itong mga bagay na ito na dati dinidedma mo lang ay mga grasya yan. No, ngayon marirealize mo na yung value. Take note, ngayon mas marirealize mo na yung value, mas ma-appreciate mo na yan. Tao man yan, mga bagay or situation. Importante dyan ay na-realize mo yung worth, yung value ng mga yan. You will soon start to enjoy itong mga blessings na meron ka. Kasi nga, nare-realize mo na blessing sila, unlike before na iba yung takbo ng utak mo. O, diba? So, ano pa yung pwedeng darating sa iyo first week, Capricorn? Tiger, doing something risky, taking a chance. Uy, mukhang susugal ka. Ibig sabihin, magta-try, susubok kung ano man ito. Pero sinasabi dyan, risky yung gusto mong itry na yan. Spiritual love. Uy, ito yun, yung glow up ng sun. Ito yun. Okay, so meron kang spiritual transformation. Itong first week, maliwanag yan dahil dito sa sun, oh. Meron kang spiritual love dito. So, ito ay something na malalim, ha. Hindi ito yung tipong love-love na romantic na ano lang. This is more deep doon sa labing-labing. Ito ay mas malalim na tipo ng love. Ayan, no, puro love, deep affection and caring. Wow, parang mapupuno ka ng love itong first week. Ayan, oh. At saka yung love na malalim, ha. O, di ba, bongga? Dami mong love, oh. Wow. So, ayan na. Ikaw na nanalo, Capricorn. Opportunity or windfall. Wow, siswertihin ka pa. Oh, ano pa ba hinahanap mo? Oh, may mga darating sa yung opportunity ngayong first week. Tignan na natin, ano ba tong overall energy pagdating sa love life mo. Broken. I feel shattered about this situation. So, ayan. Itong hindi ko alam. Pwedeng energy mo to, energy ni person mo, pero meron ditong nasaktan. At hanggang ngayon ay broken hearted siya. Hindi ko alam kung ito ba ang pagka-broken heart na ito dahil sa nangyari in the past or dahil dito sa nangyayari sa inyo sa present. Basta ayan. Kung hindi ikaw yan, si person mo yan, feeling broken. Tingnan na natin yung career and money. Budget. Naku, kailangan mo yatang pag meron, hindi ko alam, may pinaglalaanan ka ba? Parang nagbabudget ka, nagtitipid. At kung ikaw naman ay hindi nagtitipid,
Ibig sabihin, magsimula ka lang mag-budget. Ayan. Capricorn. O, alin man dun sa mga sinabi ko, no? Kasi parang, kailangan mong paglaanan yung bagay na iyan. So, para mahabay mo yan, kailangan mo talagang i-budget yung mga gastusin. O, diba? O, tipid-tipid. Budget din pag may time yung sabi dyan. Ano naman yung closing message and advice para sa iyo? Uy, breaking trail, breakthrough. Nakikita ko dito na makakahanap ka na ng solution sa problem mo. O, masusolve yung dapat masolve dito. Makakahanap ng paraan. May madidiscover ka. Posible rin yun. Kung ano man ito. Okay? So, ito yung mga nakuha ko dito. First week of December reading mo, Capricorn. Don't forget to like and share. Take care and God bless.